Sama sa atong naandan ato sang ikaw na tong pledge to the Bible. Mamarog ta? Ato sa i-recite. Together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and the light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will read it. I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight. Atong ablihan na tong mga Bible sa Book of Matthew. Kani siya common na kani siya nga kuan. Common na ni siya nga verse nga atong pirmi madunggan. Matthew 5:13 to 16. Nanatanan? Okay, ato lang dungan ng tanan kay gamay ra man ni. 4 verses. Okay, together. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Magampo ta. Merciful and loving God, Lord, daghan kayong salamat sa opportunity, Lord, nga imong gihatag nako, Lord. Lord, giyahay ko, Lord, giyahay ang kong kasing-kasing ugunahuna sa paghatag sa imong mga pulong, Lord, pag-share sa imong mga pulong sa akong mga kaigsuunan. That ako, Lord, wala ko'y mabuhat, Lord, kung dili ko nimo guidan. And I pray, Lord, nga imuha pong tagaan og wisdom and pagsabot ang mga maminaw, nga tagsa-tagsa kami, Lord, makasabot kami sa imong mga pulong. All this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, manglingkod sa ta. Kuyawa sa feeling din, no? Kung kabantay mo, gawas ko kay Marag, pawas ko ba? Kung kabantay mo, mga preachers nga first mo kuan din, nagi ipang share nga kanang katong niingon si pastor. Giingnan ko ni pastor. Ako sa naasag ko. Okay, first service to siya. First time gi-mention ni pastor nga pawalihon na ni si Brad C. Unya, first time sa nako nilingkod diri sa tubangan. Pag human na to, wala kong lingkod balik. Wala kong lingkod balik ko. Nanay something niya na. Nanay something niya, wala kong lingkod. Pero pareha sa nahitabo ni Jonah ba, no? Nga, bisa pag unsaon na to, ampo nga, ako nag-expect man ko nga, kanabitang, murag mahitabo, gini siya. Kaya siyempre, nag-alagad man ta sa Ginoo. Pero ako mag-expect nga, inani kasayo. Nangunan ako, basin iniguan pa, balhin man ako sa men's department, ano ba? Kaya napaman ko sa young people, napaman ko nag-serve sa young people. Or maybe next year pa, mag-isayo-sayo, hindi. So, kanang leading it sa Ginoo, siguro, for sure, leading it sa Ginoo, dili siguro, for sure. No, kaya naman ta diri. Leading it sa Ginoo nga, mahitabo, gina sa di kita kalikay, pareha ni Jonah. Nakalaya lang na mo, kay wa may isda. Nya nagunano ko nga kanang first time ako magkuan niya. Siyempre manguan ka ganang kinsa bitaw mga pirmi na magwali kanang kuha kag mga idea ba. Kung ari Eugene no, ato libakon. Eugene maana gina siya nga kantas ako kay para wa school ba. Ano na ko mukanta, kulba, mo preach kulba. Kulba pala ko plus kulba, mawa ang kulba. Kasi may gatudlo og mat ano niya. Yo, 1 plus 1 kay 0. Lahi sa itong 11, lahi sa niya ha. Kung first time sana ko nakadungog ni Kuya Edel, ni preach pag last Sunday ba ito? Kuya no? Kung di mo na ko kaya ang style ni Kuya Edel, di mo undang hanto, di malubat ng mic.
Kung marag, di na ko kaya, di na ko kaya. Ari kong Kuya Bernabe. Ari yung Kuya Bernabe. Sige, nagpauso aning, sabi ito nagpauso aning pakantahon. Si Joyce, balibad mo siya daan, pastor. Sakto na to ganihan, ikanta siya. Oh, di na daw siya. Litagam na. Nya, kung kinsa may, ni kay wala man, wag gini siya pa kantahan papa. Ma, ikaw na lang ma. Brad, birahi og bisag unsa nga -1 David. Ito wala man. Ayaw lang sana. Unya, kanang kuan jud kay sigog ampo kay istorya sa tahan pawa school ba ano ko ba? Oh. Sigog ampo mga niaging adlaw sig prepare ba. Kanang Lord giyahin tawon ko Lord. Kay although nakasuway na ko sa young people pero lahi kining naa diri. No? Kanang tinag-as ba? Oh, mo to pag last Saturday, kanang dito may ila Kuya Bernabe. Kay after aka nang manihapon ba kay niingon man si Ubri nga na board kuno si Kuya Bernabe nagpa-catering. Pa-catering sa sila, di ba? Dito may nihapon may kay kanang wala la trip lang gud walay sabot ba? Ato. Dito na blessing sa Ginoo gihatagan kunyag tips. Tagang kunyag tips. Dagang siya giingon nga kanang sakto siya ba? Makaingon nga magamit jud. Usa sa nitatak gid sa kuha. Ingon siya nga, Brad, ug muwali ka, mas maayo jud nga imong Englishon kay lami paminawon. Amo ba to ga? Murag sayop siguro ko ninumduman. Dollars yan is kuya. Di ba ana siya nga kanang imo yung buhaton, ampo juga maayo. Iampo jud ng maayo. Kay ako no sawa kahibaw maestrom ko sa una. So medyo dili na kayo nako bag-o ang sana mo barog sa atubangan. Pero lahi mo guni nga responsibility. Kanang bugat ba? Ang kato akong ipang tudlo sa una facts, mga science or dili science kanang about sa diri sa atong kalibutan, pwede mo to mausab. Pero ang pulong sa Ginoo di mausab. Di ba? Kung masayop ko, murag tulubagon na ako sa Ginoo. Kung mailan po nga sayop ko, di na mo kitag balik, di na ko pabligong pastor. Bitaw? Asan ko ato? Muna ito. Storya pa. Sige. So arita, kuanta sa atong sa ato ang text. Kuyawan bitaw kuan ni kay na-touch man sa guni nga mga verses nila Kuya Idel ko. Laing yun, first time no kay kanang anxious kay ka ba? Hulo, basin isulti nila akong ipang sulti. Wala, magbalik-balik ko ani. Yung ganihapon, si pastor po, iyang verse po kay kaning 13, pastor no? Oh, sult. Hulo, maom sa na akong verse. Basin i-touch po ni pastor ba? Pero ang nakanindot yun sa pulong sa Ginoo kay mawali nimo siya sa bisag, lahi nga anggol. Kung may gani kay lahi ang anggol ni pastor, lahi sad ni ako Sige, atong sugdan kay malangay ta. Sige. So, asa to atong kuan bed? Palihog the bed. Okay. So kani siya intro ba ni siya? A mirror named you. So kani siya atong pagahisgutan karon is about more on self-reflection based sa ato ang based sa Bible. Okay. Now nganuman ang question is nganuman nga mirror akong napili or akong ang nisud sa akong utok. Palihog ta next bed. Ang kanim kong samin, naa siya lain-lain nga gamit. Di ba? Magamit nimo ang samin nga sa pagtanaw sa imong self. Ang samin po, sa wala kahibaw, gigamit niya sa mga suga. Di ganing? Kano, samin man na. Sa mga sakyanan, kaya kung ang suga, di nimo siya butangan og samin, dili siya mo reflect forward. Di mo rin inani ba? Mukatagra. Ano siya? Gamit sa mga sakyanan, gamit sa kanang may ani, mga spotlights. Next na bad. Ganong naman ko, diha naman ko yung notes dire. Okay. Now, sa kadaghan o gamit sa samin, arita mag-focus sa ato ang kaning used to check how we look. Kay self-reflection na to ba? Kay, di man ni magamit sa atong Kristohanong kinabuhi kung mag-reflect aning nganong gigamit man ni sila og flashlight. Di man. Di ba? Atong gamiton ang samin sa pag-reflect sa atong kaugalingon.
Now, sa kadaghang gamit sa samin, daghan po mga butang nga atong bantayan about sa samin. Sunod, Brad. Kita man ni, kakuan man ni kanang mga video sa Facebook, kanang mga bata magdagandagan, nya sana mga pakong. Ako nang gi-search unsa may tawag ana, mirror maze di ay. So kung atong tan-awon, ang kaning samin, ikaw as Christian, as tao, kung imong isurround ang imuhang self with samin, kinsa imong makita? Imo rang self, di ba? Imo harang self. Ang gingon sa atong text, let your light so shine before men. Kung ingon ani ang imuhang panlantaw sa kinabuhi nga imo harang self imo makita, di kita ka-shine sa uban, di ba? Sani. So ang kaning mirror maze, ato lang himuon nga kanang sa illustration, ang mirror maze, this can lead to selfishness and self-centeredness. For example, kanang mga famous personality sa Bible, si King David. Di ba? Kisa to iyang nakitaan si Bathsheba. Pagkita niyang Bathsheba, nisod iyang selfishness, ako ni. Di ba? Mura siya iyang giilog. Giilog niya si Bathsheba. Niya iyang gisend ang katong bana ni Bathsheba para mamatay sa war. Right? Second, si King Solomon. Sa kataas o posisyon nilang duha, di ba? Naagi hapon sila selfishness. Si King Solomon, pila to iyang kwan? Asawas? 700. 300 ang kabit. Imagine na, pagkita niya sa mga babae, ako ni. Lain sad, ako ni. Gatoo si King Solomon, nga online selling to sa mga babae. Di ba? Tungod kay si King kato nga time sa ilahang pagkapandol nga time. Murag imagine na to nga ang ilaharang kaugalingon ilang own desire ilang nakita. Di ba? Lust of the flesh. Ilarang kaugalingon gusto ilang nakita. Moto pagkakita nila sa mga babae, gusto nila ang kunon dayon. Mine. Asa man imong mine? Abot na imong mine? Naris mine na si kauban si Natoy. So kana di ba? So kung atong isurround atong self permita isurround to sa amin permita magkuan nga. Labi na sa hello. Napaday. Labi na sa atong ministry. Mag-critical ang atong unahuna kay ngano tungod sa ang atong kaugalingon ra ang atong gitan-aw, atong kaugalingong benefits ra atong gitan-aw, magsita pangutana unsa may ako makuha ani? Mo-appeal ko sa choir, unsa ako makuha sa choir? Mo-appeal ko sa Bible study, unsay ako makuha sa Bible study? Unsa may ilang mabuhat para nako? Kung mutabang ko diri sa church, unsa ilang mabuhat para nako? Nga naamon ko laing mga buluhaton sa balay sa eskwelahan. Di ba? Inanata kay ang ato arang selfish desires namnamin rata nga kana nag-mirror maze ta sa atong kaugalingon. Amen? Amen. Now, usa pa, second one, aside sa mirror maze, is broken mirrors. Palihog tabad. Sunod. Nakita mo ng babae. So, kung inyong tanaw ng picture, bahalag broken, basta dili haggard. Ano? Bahalag broken, basta kuhan, sinaw og ngabil. Di ba sunod bad? Okay, a broken mirror can cause harm. First, sa imong self. Magsugod yun na sa imong self. Dili na mo diretso sa uban. Di ba? For example, nakay problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema sa gugma. Magsugod yun na nimo. Na kung dili nato mabantayan ang atong kaugalingon, mabroken kita. Di ba? Whatever reason, whatever problem, mabroken kita. Ang atong kasing-kasing, ang atong unahuna. And, ang mas delikado pag yun is atong malabay sa ubang tao. Napit ito yung post sa Facebook nga taxi driver siya. Nya murag na siya nakagitgitan nga datuon siya ito nga nindot yung sakyanan. Yaw-yawan siya. Yung along kan, typical ka ng mga video-video ba?
Yaw-yawan siya, pero ang response niya sa kon, ay kanang kon, sorry, ano. Siya na ngayon pasaylo. Niya nangutana ang iyahang pasahero, ano siya nga. Sir, nganong ikaw may nangayog pasaylo nga kaklaro ato nga sa niya? Niya siya pa'y naigana magyaw-yaw. Ano siya nga. Ay, sir, kitang mga tao natay mga basura sa kinabuhi. Atong mga basura, kung di nato tarungog labay, makip na nato sa atong self. Mo pile up na siya, hantod nga uanay kabutangan. Kato siya, naglabay siya sa iyang mga basura. Maybe daghan to siya problema. Kung ang iyang basura, iyang gilabay, akong kwaon, daghan na kay kog basura sa akong kinabuhi. Di ba, kagets mo sa iyang analogy? No? Nga, ang basura nimo, ang imong mga problema, tungod kay broken ka, tungod kay broken mirror ka, delikado kay imo ipasa sa uban unconsciously. Di ba nga, kanang waka kay ba, nabitaw ko'y kauban sa una, pag-college, manag-uyab sila. Mag-away sila, damay tanan. Ni sila. Damay tanan, di managad na mo. Basta, kita mi mag-away, kita nang mag-away sila. Hawa na to, nag-away na sila. Damay man ni, di ba? So, inana ba, wa sila kabantay nga, ang ilahang problema, gidamay tanan. Inana sa ta. No, kung di ta magbantay, ang atong mga problema atong i-reflect sa uban. Di ba? Amen? Ang uban, yan, naligigtan. Sapta naman siguro. No? Amen. Now, unsaon man ni nato siya, nga kanang murag sort of malikayan nato, or let's say, kung nanakaani nga situation, at least ma-fix na to ba? No, atong ma-amend. First, we need to fix ourselves with God first. Una gina si Lord. Kay si Lord ang may makapagaan sa atong kasing-kasing. Di ba? Kung unahon nimo imong kagalingon, di biya na ito mailad atong kagalingon. Sige tag-ingon nga, ay okay ra lagi ka self, okay ra lagi ka self. Nya kay bawo nga di ka okay, kinsa may imong giilad. Di ba? Get right with God first. Ngay tagpasaylo, ngay tagtabang, ampo. Then after ana, with ourselves na. Unsaon man, nasayop ta, di pasayloon na to itong kagalingon. Sa una bitaw, wala pa ko naluwas. Daghang ikog mga kabuang eh. Wala mo kay baw. Wala mo kay baw. Nga makaingon ko ba nga kanang ni 360 ba? Ni 360 akong kinabuhi. Nya kanang singanan ni ano? Di ba nga kanang makaingon ko ba nga kanang kung wala ko ni surrender sa Ginoo, di gina ko ma-fix akong self. Dili jud. Even kamo, di ba? Kita tagsa-tagsa na to lain-laing istorya. And then, kung na-fix na to itong self, of course, pwede na ta mag-get right with the others. Especially sa kato atong mga na napasakitan, napasikitag istorya, atong nalabayan sa atong mga basura. Di ba? Amen? Amen. Now, nganong gahisgot man taani? Kay niingon ang atong text sa Matthew 5:16 nga let your light so shine before men. Now, unsaon man nato pag-shine sa atong light kung dili ta bright enough inside. Di ba? Sa kuan pa, we cannot give what we don't have. Okay? Nya nakoy mga gikuan nga mga challenge question dire. Atong i-challenge atong self. Challenge questions. How can we impart knowledge if we are also ignorant? Magtudlo-tudlo ko niya, bugo sa gang utro. Di ba? Magpalaylay. Namin naman ginana, magpalaylay o pamaymay ba? Pa-bright-bright ba? Waday, bugo sa day. Bitaw, unsaon na to pag-share sa knowledge kung utro putang may alam? Sa Word of God. Di ba? Sa una ako, kuan ana-ana ram ko sa una. Pilapil ko na sa una. Nya wa jud alam jud. As in wa jud anay baw ana nako no, gipikas ni Moses ang dagat. The rest of the story wa na ko alam. Inana akong ginabuhi sa una, basta mao na ako naibawaan. Sunod. Next, Brad. How can we convince others to believe if we ourselves lack faith? Di ba?
magsulwining ka. Nay, kanang nako i-share nimo nay. Nya mangutana ko nimo nay, kung mamatay ka nay, tan-aw nimo asa ka padung, sa langit o sa impierno. Manan tinuod ng langit ug impierno dong. Basin. Mamay nga sa Bible. Otro bagang walay di sure ba? Wa kay pagtarong nga pagtuo. De pareha mo duha magtag-an-tag-an na lang mo. Sunod. How can we inspire the younger generations to do great things for God if we doubt ourselves? Common kina sa tuwa nga, sorry ha, pero labi na ka ng mga tiguang-tiguang gamay, sa atong mga medyo bata pa, serve gidong. Padayon sa Ginoo dong. Serve gidong. Di ba? Pero ikaw wala. Sa Sunday wala ka. Ikaw man magsimba, lakaw na ka. Sa Sabado di ka makita. Kaya kasagaran, sa Sabado ba ang mga activities, kay trabaho sa kuan, di ba? Trabaho sa eskwela. Sige dong, padayon lang. Padayon sa imong pagkanta sa choir. Padayon sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Nya ikaw naa kasi inyong balay. Di ba? Unsaon na to pag kuan nilang sa ati di mo kita nimo nga ako pirmi na adre simbahan. Nya ikaw na mo ingon ako. Di ba? Amen. Next. Now, how can we reflect the light of God if we don't have the light in us? So, diri na mo sud ang ato ang kuan. Diri na mo sud ang ato ang text. Dili lagi nilo nako lubaton ang tanang kuan, tanang mic. Okay. So, arita sa ato ang main point. So, ang title sa ato ang kuan karon message is to be a radiant Christian. Unsa man ang radiant? Bright ba? Bright. Dili bright nga intelligent, bright nga hayag. Okay. So ang question is, unsaon man nato sorry. Ang first point sa ato bad. Saan na? First point. Nasa Matthew 5:13 sa ato ang text. Gitachin ni Pastor ganiha. Mga asin daw ta. Mo rin parat-parat kitag baho. Keep your savor. Keep your savor. It means self-preservation. So as a Christian, kinahanglan natong sana i-preserve ang atong self, dili destroy. Kuan mo ang ato ang maayong buhat, ang atong testimony. Kay ngano man, kay dili ra man ang ato ang kaugalingon atong gida. Hasta pod ang Ginoo. Ang image sa Ginoo. Okay? So, kinahanglan we keep our savor, we preserve ourselves. It means we have to keep a good testimony. Now, why do we need to keep a good testimony? Palihog sunod ba? Okay. To keep a good Christian reputation. Atong basahon brad sa Proverbs 22. Ari lang tanong para madali. Kay kasabot na ko sa giingon ni Kuya Bernabe nga, dahil lang brad, murag lisod gyud pangitaon diri. Kay experience na jud ko. Proverbs 22:1. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. So, kay bawo kita nga, walay tao nga ganahan ug tao nga laig batasan. Di ba? Kinsay ganahan diri laig ba makiguyog og laig batasan. Di ba wala? Sa atong eskwelahan. Ako sa una kay pag high school, grabe manuon jud ko. Manuon jud ko. Nya ang katong mga bright kaayo, di ko manuon nila. Kay dili man sila approachable. Ato ko sa mga middle lang. Kay kung ato po ko sa mga bright, ma-perfect niya ko, delikado kay dudahan ta sa itong maestra. Di ba? Na-perfect lagi na siya kalit. Di ba? Sa eskwelahan, kita mga estudyante. Sa trabahoan, tinuod jud ni nga na-adjoy ka ng kanabitang mga empleyado nga usa pa gani siya katuig, mura na siya tag-iya sa kumpanya. Di ba? Dili na ma-approach. Pasalamat ko kay sa amo sa trabahoan mo sa Manyon Life. Kay dili ingon ana mong environment
Mo na nga nalipay ra po ko kay inampuan sa tunaw ko sa Ginoo ang katong trabaho. Sa balay, atong mga silingan, nadyo mi kanang silingan bitaw nga kanang grabe, naana niya tanang talent. Libakira, palautang, muinom, magsugal. Ang resulta, yung mga anak, mga adik-adik. Inana niya tanang talent. Unya, ang katawan ng masyud ani, kay ang kaning mga unpleasant, mga laig batasan, utro po silang tiganahan ng mga laig batasan. Di ba? Di ba? Ang mga laig batasan, tiganahan laig batasan. So, dili na tinuod nga birds of the same feather flock together. Di ba? 100%, dili tinod 100%. Kato amo ang silingan nga chismusa. Mo report siya sa akong mama, makadungog usahay. Mo report siya, lain kay tuguan si kuan, lain kay tuguan. Nya kanang sa tawag kanang kuan na po sa akong mama ba. Unya, wa siya kahibaw nga kami ang tan-aw din namo niya siya ang number 1 nga laig batasan didto. Ang iyang gilibak number 2. Ikaduha ra niya. Di ba? Kanang sana katawanan kay ba no? Kay di sila ganahan nga di sila ganahan nga malabuan ba? Base ni nana. Pero diri sa atong simbahan, wa kita palabuanay. Katabi taon nagkuan sa young people diri no? Katong sa to Friend Sunday. Ginang ginako mga young people sa laing church. Kami diri sa BBC Basak wa mi palabuanay. Tanawa mong pastor, mubo. Youth director, mubo. Leaders, mubo. Why palabuanay? Kung kisa itong mula ba, tumba. Di ba? Wala pala panay. So, yung nana, amen. Wala tayo pala panay diri. Bawal na, bawal. Now, ang pangutana, how do you keep a good reputation? Saan to there, Brad? Kani. To keep a good reputation, number 1, don't follow your heart. Kani igo kay ko ani. Ni-graduate ko high school, pinakagamay nako nga grado, math. Pero ganahan man jud kay kog engineering. Kay akong mama sige pog ingon sa una bata po nga, mag-engineer jud ka ha? Kanang mga style sa mama ba? Mag-engineer jud ka ha? Or akong engineer ay, mana. Di ba? So ako naganahan po ko, na-inspire po ko kay ganahan ko malipay akong mama. Pagkuan ako sa engineering, kasugakod mga 2 ka buwan na siguro ko kay Edel. Basic math, title, basic algebra. Di na mo ko kasabot, basic pa lang gani. Samot na itong mga advanced. Di ba? Wala diretso ko sa computeran. Hantod nga na human semester, ni-graduate ko sa computeran. Pag human na sad, IT, ganam ko computer, ganam ko mga games ba. Same gyapon dagham dagi pug math. So wala gyapon ko nagdugay, computeran gyapon ko padung. Hantod nga dito ko sa teaching. Na-inspire ko sa teaching kay pag ana ko sa unsay tawag ng lista sa subject prospectus. Usaray math. Sakto kayo. Usaray math, math 1 ang title. Enroll ko diretso. Pero at least nagamit to nako tanan akong giagian ang engineering, math. Sa music kwinta-kwinta man sad na. Sa kanang IT, computer, magbuhat ko kanang arrangement, computer akong gamit. Di ba? Teaching, nag-teach ko karon sa choir, o sa uban. Dinagamit, gyapon. Palusot ra na ako. Don't follow your heart. Atong ablihan sa, basahin na itong Jeremiah 17:9. Ngano man nga di na to i-follow, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Di ba? Biktima ko ana. Abi na ko nindo to nga follow your heart. Sunod, follow Christ instead of follow your heart. Matthew 16:24. Matthew 16:24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So kaning atong pag-maintain sa good reputation, this is one of our crosses. Sakto bang grammar? This is one of our crosses. Responsibility na to. Kay sa una, si Jesus, responsibility niya, pag-ari niya ang pagluwa sa atua. Gihimo to niyang mission. And He carried His cross all throughout. Amen? Sunod, follow Christ's heart.
O kanang sana opposite siya ato ang sinugdanan. Matthew 11:29. Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Christ's heart, meek and lowly. Walay tao nga ganahan sa taong garbuso. Di ba? Mapagmataas. So follow Christ to keep a good reputation. Follow His heart. Sunod. Skip lang ko ning uban. Kay murag taas-taas no? Maglamin niya tong surya. Seek advice, avoid the counsel of the ungodly, always be kind to others. And kaning kinalasan, most of all, do all things with love. Atong basahon brad sa 1 Corinthians 16:14. 1 Corinthians 16:14. Let all your things be done with charity. Another one, so Colossians 3:14. And above all things, put charity, which is the bond of perfectness. Ikatulo, brad, last aning part. 1 Corinthians 13, 1-2. Kani ganahan kay ko ani nga kuan. 13, 1-2. Niingon si Paul, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, kung ako'y gugma, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, limang ka ng remove mountains, no? And have not charity, I am nothing. Di ba? Piano ka diri mo, play ka diha, mo preach ka diri, mo serve ka diha, kung walay gugma sa imong gibuhat, walay gugma para sa Ginoo, nothing. Amen? So kay ngano, even the very reason of our salvation is love. Di ba? John 3:16, niingon ng Bible, for God so loved the world. Wala niingon ng Bible nga, for God pitied the world. Di ba? For God had mercy on the world. Wala. Niingon siya, for God so loved. Love ang sinugdanan sa tanan. Di ba? So, if naalan tayo gugma, katong tanan na tong gimension diha, that will keep our good reputation. Amen? Sunod reason, nga nung kinahanglan good reputation. To silence those who speak against you. Atong basahon sa 1 Peter 12. Sorry. 1 Peter 2, 12-15. Tara. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, kanang murag gidaot sila ba? Giingnan sila nga, mga kuan sila, evildoers. They may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Sunod. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors and as to them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Last one. For so is the will of God, that with well-doing He may put to silence the ignorance of foolish men. Diba? Mura siya, kill them with kindness. So instead of pagnguni mo ang kayo, pinaagi sa kayo, tubig ang imoy butang. Nato video sa ako nakitaan sa Facebook about bullying. Nagkuan sila kanang mura siya seminar, estudyante. Kuha niya ang estudyante usa. Nya siya as the speaker, iyahang kuan ang giingnan niya ang estudyante nga, sige ibuli ko. Sulti ikog mga sakit. Na ang estudyante sige ni kuan siya, ay kuan ka kanang di ka maayo. Wala kay kuan, siya pud ni tubag pud siya kanang dili pa siya papildi. Ikaw sad kuan. Nya while nagtubag-tubag sila, ang babay, nga estudyante,
naganado kayo mo bully. So kung imong tan-awon, iyahang gitubag og kayo ang kayo. Di ni dako ang kayo. Ni grabe lang away. Di ba? Second round. Same gyapon yang instruction. Pero ang iyahang tubag sa kuan, nga, ikaw di ka maayo. Iyang gitubag, lahi na. Lagi, kanang, kuan mong good. Ano ba, kanang nalipay ko, kakita ko nimo, ikaw maayo kay ka. Kanang, suya ko nimo. Kill with kindness. Ang nahitabo, ang estudyante nga babae, di nakatubag. Imong mama. Imong mama, blue. Wala siya katubag. Di ba? Kay instead of iyang tubagon og kayo, tubig may iyang gilabay. So wala na ni grow ang kayo. Di ba? So napaong ang katong bully. Kagets mo na ang giingon sa 1 Peter. Now, next, save yourself from vengeance and let God fight for you. Now, Romans 12:19. Romans 12:19. Goods? Pata? Goods? Romans 12:19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Sunod, Brad, sa Romans 8:31. 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Diba? Kung naang Ginoo sa tuwa, kinsa may makakuha na to, makasukol. Sakto ba ang interpretation? Layata sa 33. 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Diba? So, to silence those who speak against us, dili na to sila sabayan ang ilahang kalagot, ang ilahang basura, ang gilabay sa tua. Second, ato nang ipalabi sa Ginoo. Sila na mag-away sa Ginoo. Kaya wa may makalupig sa Ginoo. Di ba? Sa una bitaw, kanang kuan, ang ako apong prinsipyo, di ko palupig oy. Kaysa amo kong pamilya, mga kuan gumi, mga medyo dominant og attitude ba. Di palupig mo na mag-away, di mi magtingog. Balik. Di siya mo unang suri, di ko magsuri. Hala, bitaw? Sa una, kanang nag-teach pa mi ni Joyce dito sa kuan. Nami kaubang maestra nga kanang mo nagka-conflict. Ako siyang giingnan nga ayaw palupig. Dili pa ako Kristiyano na ta. Kanang parental guidance is advice. Dili pa ako Kristiyano na to. Nagkauban mi mga 2019 gano na. Or 2019. Away, na-appeal siya. Nya ko nga ayaw palupig. Ngano man palupig man ka nga wa mo kay gibuhat nga dautan. Di ba? Pero siya wa gid siya mo kuan, wa gid siya. Ako wa kasabot. Ngano di mo siya mo away? Lain mo kay kagoy mo away. Di ba? So mao dayto, di ba? Let God fight for you. Kung kay bawo ka nga wala kaysa, ihatag na sa Ginoo. Amen. Amen. Sunod na bad. To leave a good legacy when we finish the race. Kani siya akong mahunahunan ani si Papa Jud. Si Papa. Leave a godly impression as a Christian. Burag na sunod, Brad. Leave a godly impression as a Christian. Proverbs 10:7. 10:7. The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Kung magpadayon ta sa ato mga bati nga binuhatan, ang ato ang memory, at least na lang memory magpabilin sa tua, mawa. Kaya nga naman, way ganahan makahinumdum ni mo. Kabati mong batasan, ikaw lang dyan hinumduman. Di ba? Ato may hinumdum sa mga maayong batasan. Asa ito sunod. Aid the shaping of values of the future generation. Aid the shaping of the values of... Sa ako mangingon ganiha, ang ako nahunanan ni si Papa, kay
dili pa man jud di may inana kadugay nagkuyog no, mga pila pa ka years. Makita na ko sa Monteron family nga naagyud ang values ba nga gi-instill. Kay usahay magstorya ni sila, ang himuon nilang reference si Papa. Lang ingon si Papa kuan ana. Di ba? Which means nga nakahatag og bisag wala na si Papa, ang ilang gisunod nga value katog gyapon iyang gihatag. Di ba? So bisag wala na iyang physical presence diri, but iyang memory iyang gipangtudlo nila nagtabang gihapon sa pag-shape sa value sa family. Amen? Proverbs 13:22. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. So, gikuan ako unsay may pabutan ng the wealth of the kuan. Ang kato ko ng mga like batasan, ang ilang mga wealth i-intend sa Ginoo para sa mga batasan. So ganahan ka nga magpabilin sa inyong family ang maayo, ikaw na'y maintain sa maayong batasan. Okay? Mao pa ni katong giingon ni Pastor, kisa tong kuan sa pag-anniversary, Brad? Pastor, kisa to, Pastor? Pastor Mark, niya na siya generational wealth. Di ba? So, imo ipabilin sa imong pamilya. So, kung ana siya nga, kung wala kay pamilya diri pa rin ako, edi mag-start nimo. Di ba? Di lang ka mag-ingon, wala po'y pamilya diri, so pwede ako di mag-ingon ana. Mag-start nimo. Second, arita sa itong second po, isa to, oras mama, Pastor, alas 9. Second, be the city on a hill. Do not settle for less. Nana siya sa Matthew 5:14. Sakto ba? Matthew 5:14. A city on a hill cannot be hid. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Balik ka to, bad. Don't settle for less. Diba? Kung sa atong kuan, to be a radiant Christian. Para bright ka. Sihag. Don't settle for less. Palik na sunod, bad. Keep yourself on the hill. It is where God intended you to be. Don't settle for anything less for God and set a godly or high standard. Okay. Kung atong tan-aon, kita bisa unconsciously mag-set ta og taas nga standard. Palit ka butang, dapat nindot. Mukaon ka, dapat lami. Magluto yung mama, way lami, ayaw na lagsaba. Shut up na lang. Di ba? Unconsciously, we are setting a high standard. Na, kung atong tan-aon, ang kalahian sa pobre ug sa dato, ang kanarang, say tawagan na, ang kanarang ilang budget. No, budget ra. So kung ang dato, 1,000 ang budget sa iyang kaon, imo 50 ra. Karinderya ra ka. Di ba? Kita di ay, apil day ko. Pero, bisag yung ana ang kalahian, kung imong tan-aon, parihara ta og mentality. Kung ang dato, moadto sila SM, mupalit sila og something, mangita sila og the best para sa ilahang kwarta. Kita sa pobre, arita gaysano ram ta. Gaysano or sa ukay-ukay, mamili gihapon ta og butang nga best para sa atong budget. Di ba? Bisa pag gining sa ukay-ukay, uy, gisi maning verify yun na lang ni. Di ba? Gis ra kong budget, gisi man ni, na siguro di gisi. Di ba? We want the best. We want the best for what we have. Which means nagseta og high standard. Di ba? Bisag dili na to, bisag wala na to tuyua ba? Oh, dire, kani maghisguta sa atong ministry. Dire sa music ministry. Kani ay mo kuha na. Kuha. Di ba? Ganong kinahanglan man ta mag-set og high standard sa atong music? Brad, paliw ko sa Colossians 3:16 to 17. Unsam din ka importante ang music, ang singing, ang songs.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Diba? Teaching and admonishing. Baliktad. And admonishing. Unsa man ang admonishing? Murag ka ng advice or say tawagan na. Murag imuhang advicean. Teach o ano, basta mo na siya. So, di ba, pinaagi sa mga kanta. So, dili ta mingon, nakoy gitudloan nga choir sa una, lagot kay go pastor. Kay, mag-practice me, nato sila gisulti nga kanang murag, nalimot ko sa word, pero murag ano sila nga, Brad, kanang chill lang, Brad. Kanang, murag ay lang kay paningkamot, maayo. Ano sa, para rabitaw ni sa Ginoo. Lo, para sa Ginoo. Lamparuhon. Di para sa Ginoo niya, ingon ato ilang gusto. Di ba? Ang Ginoo nga naghatag sa nindot nga talent, imurang ulian, ug ingon ana nga talent. Di ba? Kinamna mga atong sa story of the, parable of talents. Usa na lang gani gihatag sa iya ha, wa pa niya atiman na. Gitago pa gyud niya. Katunong daghan og gihatag ang Ginoo niya, mao na sila naning kamot nga mo grow. Diba, yung anak sa ta. Pag mga 2022, nagsugod ko tudlo sa choir, ako silang giingnan ani. Nga ay jugon yung padunggang, mayong mo para rin sa Ginoo kuya. Pakun yung tigag mic. Di bitaw? Para sa Ginoo, wala ka mauwaw, kabaga ni mugnaw. Di ba? Inana ra imong iuli, dili na siya maayo nga mentality. Di ba? Dili sa atong preaching. Makita, di kay kumukuha na ni. Wala pa mo ko din. Pero sa atong preaching, kung inyong tanaw, di ba? Uniform na. Nanagana yun, no? Nanakuan ni. Sige na mo palitan eh. Di ba? Nanay mga uniform, nanay mga barong. Di ba? Nag-set og high standard. Kaya ano, sa preaching po, kung di sa ta mag-set og high standard, ang mga maminaw, kung wata ka realize na, ang mga maminaw, mag-set na sila unconsciously og criteria. Si kuha ng wali. Sa kanya style, no? Diba na criteria? Lo, first time ni Brad C. Unsa ka na siya mawali? Basin, nindot na siya mawali. Nindot katulgan. Diba, mag-set og criteria. Ay kog ingnan dili. Kaya gani uban maganana. Yanatuog na day. Diba? Katuog mo day, kay i-roll call kita mo. Oy, Brad, nga nung gapiyong mga Brad, wapam ta nagampo. Di ba? So, kana sa preaching, atong iset po na itong high standard, the way ta mo deliver, the way ta mo kuan. Kaya nga ang kanang boredom o ang kanang pagkaduka, human nature na, mo na atakihon pirmi sa yawa. Di ba? Sunod, production. Ang kaning production, usahay mo, chat ko ani nila nga, hey Brad, kanang ang kaning kuan, kanang, ang audio kay medyo kuan, ang audio kay nani. Diba? At least kanang makahatag ko nila og insight ba? No nga, mao ni siya na. Extension classes, kani sa extension classes namo dito sa Pusok, kami nagpalit jud mi og kanang si tawag na laminator. Kaduha na to ng palit kay nasunog man. Katong pagsunog sa ilang balay. Kay ngano, kung magklase ka extension class nya, ban paper ang gamit, nga, di ba kakita mo class, kakita mo nya ang papel gaana na. Ang mga bata, sige, yeti. Oh. Sagwa ko sila kita, niutando na lang. Kaya hapit ng snack. Di ba? So, nipalit may laminator kaya para mugahi siya. Ana-ana pa na mo, di siya malamba. Makita. Palit po printer para sa pag-print-print. Di ba? So, nana, sa Sunday school, same po kami ni si Joyce, say, sapaan ko ni. Si Hugh Storya, nagbuhat siya. Ay, siksamok, bi. Ya ako kay kanang magbuhat ko sa music, unya na. Kalma ra siya kay isog kayo. Diri sa atong academy, di ba? Academy. For me, sa ako lang kung anong ang pinakataas nga standard nga maset sa atong academy siguro. Sa ako anong perception na is ma-share ang word of God sa mga estudyante. Which is I think nga nabuhat na. Ang proof is na ay mga estudyante mo appeal, di ba? Na mo appeal sa Sunday school, na po mga parents nga mo simba.
So I think na-achieve na sa ato ang kuan academy. Hospitality ministry, kaning mga musugat ba? Kay kung kani sila di ni sila wa ni sila taas nga standard. Ma'am, ari lang sa wala, ma'am. Yung ari siya sto. Gahi ni magulo eh. Wala gani. Hospitality gani wag ang patience. Di ba? Wala. Sunod sa atong mga young people's department, kana atong mga activities sa ladies of men. Di ba? Kay kung wata nag-set o high standard, di na lang ta magbuhat og mga activities ng ingon ana. Di ba? Now, question, why should we not settle for less? Number 1, ato yung paspasan gamay. Alam mo na, di ko magsunod din. sorry. Sunod bad. Because we are God's workmanship. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Binuhat ta sa Ginoo, di ba? Hinatag sa Ginoo atong talent, binuhat ta sa Ginoo nganong mag-set man ta og less. Sunod, alas 3 ta kutob no? Alas 3 hapit na. Napo ko sa sige, atong paspasan. Sunod bad. We are God's representative. John 15:16. John 15:16. Mana? We are God's representative. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Diba? Representative ta sa Ginoo. Tanan natong gibuhat, mo reflect directly sa Ginoo. Murag og sa kanang mga camps na ay magpabadlo nga kuan, di man na siya moingon, kinsa man na siya? Unsay ngana na niya? Ang pangutana, asa man na siya nga church? Diba? Representative ka sa church. So inana. Sunod. Because we are God's representative, balik. He will provide, sige lang, arin lang ko. He will provide for His representatives. So, bisang pag-unsa kadako sa atong panginahanglan, witness mong gitaan, kani pila guning TV, pila gunang aircon. Because we are God's representative, providean jud ta niya. Amen? So, dili kita mauting kisa to niingon nga, kung mangayo gani mo sa Ginoo, dak-a gid ninyo. Lord, bisag 1 million ng Lord. Palit kong cellphone. 1 million. Di ba? Sunod kani. Kani ako dyan ning i-emphasize good. Kani sa young people, labi naay camp. Naay camp, no? Apil, ganado kay mga young people. Igbalik din sa kuan, tawag din sa pastor. Prokopya, dali. Testimony. About din sa prokopya. Pasalamat kay ko sa mga sponsors na nag-made it possible. Pasalamat ko labi na sa itong makagawang Ginoo. Pastor, ang akong take away sa kuan dito, pastor, ang akong nakuan kay, grabe kayo, pastor. Na-touch ko sa message. Hilak-hilak dayon, kinatouch lagi daw siya. Pag sunod Domingo, na mo ito nga. Pang 1 week, radi ay. Diba? Nalimot siya sa iyang giingon, nga salamat sa sponsors ug sa Ginoo, which means dili ra siya ang nag-effort. Daghang nihatag og kwarta para lang makaadto. Di ba? Para lang makaadto sa camp. Daghang nihatag og mga dilata, mga bugas nga nahilaw. Mga bugas, di ba? Kwarta go to. Dili biya to pinunit. Pagsunod si mana nawagtang. Nibalik, nawagtang. Nagpangpaong ba? Hantod nga napaong nagyud totally. Nalimot sa giingon sa sinugdanan, daghang salamat sa mga nitabang. Di ba? Unsaon man yung pagka city on a hill. Inaana. Nga short ra man dahi kayo imong gratitude. Gibuhat to, gisakripisyuan ka kay para
ma-feed ka sa Word of God dito, ma-inspire ka, magamit ka diri. Nabali naman noon. Murarag nangayo ra kag kwarta kay para maglaraw-laraw kas bisag asa. Amen? Amen, young people? Amen. Amen. Juga no? Amen. Bantay bitaw ha? Magpatawag tag-meeting, di mo manunga ha? Next. We are God's most favored creation. Genesis 1:27. Atong basahon. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Sunod brad sa 2. Chapter 2:7. And the Lord God formed man of dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and man became a living soul. Kung imong tanaw ng mga verses, kita ra ang gi-effortan sa Ginoo. Di ba? Iya jong gibuhatan ba? Nag-form siya, iyang kuanan siyang ginhawa. So, ayaw kaguol kung medyo lisngag imong ilong, kay murag na nakusog ra to ginhawa sa Ginoo. Nya kung medyo pislat po, basi natukuran ba pag-ana niya. Di bitaw? Di ba? Atong tanawon kanang naman ko'y uban nato nga low kayo ilang self-worth. Kanang murag less kayo ilang pag-value sa ilang self ba? No? Even Christians. Naam gani siguro wa ko'y nahibaw-an personally, pero I think na yung mga Christians pud nga naghikog. Basi na mo'y nahibaw-an. Ako na ko'y nahibaw-an sa una kaila nga kanang nag-serve ko na sa simbahan. Nagaproblema siya, dako-dako sa tuyang problema, naghikog, nagpusil. Nag-ana siya nagpusil sa iyang kuan. Di ba? Di tayo ng ana, no? Nga kanang ang atong value, ang atong pag-value sa atong self ba kay low ra kayo. Although dili ta maginambog, pero di sad nato ilo ang atong self kay binuhat kita sa Ginoo. Kaya nag-extra effort gud siya. Mo nilisngag na imong ilong. And God even deemed us worthy of saving. Giingon sa John 3:16, for God so loved the world, di ba? That He gave His only begotten Son, etc. Kaya bawa mo ana. Romans 5:8. Kani familiar po niyo to. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Di ba? Magpakamatay lang ka, ngagigpakamatyan ka. Di ba? Imong i-devalue imong self, bisag ipakamatyan ka sa Ginoo. Wala nagpakamatay ang Ginoo para sa iro. Wala siya nagpakamatay para sa kanding, para nato. Gamay ra kay ang ato ang pag-value sa atong self. Dili maayo. Imong gi-devalue ang creation sa Ginoo. Amen? Okay. Among all creatures, God entrusted the world to us. Brad, murag na jud ko magsunod sa kuan bad, sige na lang. Genesis 1:26. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have the dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Di ba, kainumdum ta, si Adam, giingna sa Ginoo nga panganli ang mga hayop. No? Pasalamat nga di si Adam ang gi-assign ni Lord nga mungan sa tao. Kaya mo yan ito diri nga, oy, sisiring. Oy, sisiro. Oy, Brad, unggoy. Kasi mga na to. Brad, unggoy. Masuk magganjod. And as His most favored creation, He called us to be humble but not timid. Familiar mo ng word nga timid? Timid means kanang murag mahadlukon, way confidence. 2 Timothy 1:7. Familiar na po niya nato nga verse. 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Di ba? Wala siya, nagsugo ang Ginoo nga dapat humble ta. Pero it doesn't mean nga dili nato gamiton ang unsa iyang gihatag nato. Di ba? Gihatagan kanyag talent, gamita. Gihatagan kanyag skills, wisdom, gamita.
Di kay mag-fear. Mabitaw ako ni balibad ni pastor ani. Kay kanang gialaw guni sa Ginoo nga mahitabo. Which means which means nga ang Ginoo nagunahuna sad nga kaya nako. Di ba? Pero grabe akong pag-ampuin, Lord, hapit na gyud Lord. Murag tawgon ako ni pastor. Kaniha ba diha? Hapit na gyud Lord, tabangin taong Lord, grabe na gyud ni Lord. Kay kada kuan ni pastor maganaan na gyud. Ganihang buntag nag-relax na ako sa akong self. Gitawag mo kong pastor sa Bradsi. Nikulba na ako. Nikulba na ako, nibalik na akong kulba. Pero bisag kulba, di ba, salig na sa Ginoo. Amen. Now, nakoy gibutang diya bad, humility versus doubt. Kani siya nga kuan often confused. Ma-confuse ta ani kung atong gibuhat is humility ba or doubt. Diba? Sa ako pang giingon ganiha nga kana bitong ingnon ka sa ubang tao nga, uy, kay ba man day ka mo kanta? Apil diri sa kuan. Kay ba man day ka ani? Anay pagamit. Pero ang atong mentality, ay kanang kuan lang uy, kanang sila lang kay kuan. Ngano man, nag-doubt ka sa imong self nga kaya ba nimo? And you are thinking nga by showing that humble na ka dili. Imurang gidevalue ang gihatag sa Ginoo. Nag-doubt ra ka. Di ba? Dili pasabot nga mobalibad ka, humble ka. Lahi ang humility ug doubt. Okay? Ayaw i-doubt ang imuhang gift. Sunod bad. Because next bad. Next pag yun. Doubting the gift is doubting the giver. Tabla ra gimong gingon nga murag di man ni maayong gihatag sa Ginoo nako. Murag tan-aw nako niya may man kay siya mo piano, ako dili. May kay siya mo kanta, ako dili. Di jud ka mo improve kay wa man ka ni appeal. Wa man ka nag-training. Di ba? So ana, let us kanang ato nang bantayan ang humility versus doubt. Ayon, di na nato i-confuse atong self na. Now, third point, hapit na. Nanalang ko yung mga 2 hours. Next, come out of the bushel. Make the decision. Now. Sunod, Brad. Be decisive. Serve the Lord. One of the most beautiful declarations and decisions ever made in the Bible is found in Joshua 24:15. Familiar na kita ani. One of the most beautiful decisions and declarations. Giingon ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whom the land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Nindot kayo yung declaration, no? Labi na ka ng tibuok mo family na adiri. Nindot yan ang declaration. Serving is not a coincidence, it's a decision. Dili ka mumata, serve na ko. Nakaserve na day ko. Mumata ka nga, muserve ko ron. Muserve na ko. It's a decision. Now, next. Sunod, Brad. Serving is reflecting your light towards both unbelievers and believers. So, mag-serve sa data sa unbelievers, no? Unsaon man na siya. Tanaw na to sa 2 Peter. Ngano mag-serve man ta sa unbelievers? 2 Peter 3:9. Ngano mag-serve man ta nila nga di man sila matuob sa kung saon na to. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but it is long-suffering to usward, not willing that any, wa siya niingon nga, not willing that believers should perish. Ano siya? That any should perish, but all should come to repentance. Amen? So, appeal na mga unbelievers. Di ba? Bible study, mga pag-serve. Bible study, gospel tracts, extension classes. Di ba? Now, ang pag-serve nato, dili po siya complete kung ari ra pud ta sa mga unbelievers. Mo-serve sa ta sa ato mga kapwa believers. No?
we have to take care ngano sige tag pang-invite, sige tag kuan nga madala na to sila sa tiilan sa Ginoo nga ma-add na to sila sa mga kalag sa simbahan. Pero ang mga kalag nga nana sa simbahan, di na to atimanon. Di ba? Careful. Kay basin pakitang tao ra kita. No? Maayo kita sa uban, sa gawas, critical minded kaayo ta. Pero sa ato ang mga naa diri critical minded kay ta. Kusog kay ta mo atiman sa uban, pero sa atong pamilya dili. Kusog kay ta mo suporta sa kanang mga artista. Murag kaila na to, wala ra ba? Mga politiko, wala ba kaila na to? Mag-away-away pa. Di ba? Some na siya eh. Duterte Hards, ana dayon. Pinklawan, ana dayon. Nya wala ba kaila ato rang giguba atong relationship nga wa sila kay baw. Kusog kay ta mo suporta sa negosyo ug sa panginabuhian sa uban. Pero sa atong mga negosyo sa isig ka Kristohanon, di ta mo suporta. Di ba? So, kaning akong kuan. Nagsorya na ta. Suporta. Ay, props. Nalimtan ko na ako nga, akong ginas Joyce nga, dadabi nalimot ko sa... Nanay, props, ano ba? to get the point ba? Pero if kuan, storya lang ta. Dili bitaw joke, right? And, next. Sinsya kay Beda, wala na dyan ko nagsunod. Sige. Sige, next pa, Ben. Next pag yun. Let not your mouth get in the way of your hands. Obedience plus murmuring is not obedience in the sight of God. Di ba? Musunod ka, pero gayaw-yaw. Kaya naman ta sa story sa kuan, sa mga Israelites. Di ba? Famous kayo ang ilang mga pagkayaw-yawan. Inana sa ta, kung yaw-yawan kay ta, bisag ni sugo ta sa sugo, dili na siya obedience. And that will become a reason nga ang uban mapandul. Si Moses, luoy kay si Moses. Di ba? Pagsugod pa lang sa ilahang journey, dito pa lang sa Egypt, grabe na challenge siyang giatubang. Pero, padayon siya. Pero in the end, wala siya kasud sa kuan, promised land. Kay tungod, kay napandul siya sa mga Israelites. Di ba? Giina siya sa Ginoo nga kanang sa to hunghungi para mugawas ang tubig. Sa iyang kalagot, iyang gihapak, giana sa iyang stick. Idi naglagot sa dang Ginoo niya. Kay disobedient siya sa sugo sa Ginoo. Di ba tawra sabi si Moses? Di ba? Inana sa taba nga kanang labi nag delikado kani inana jud no kay labi na nay uban nga mo share sa uban ba? For example, mo ana ko ni Elvis, gisugo kong pastor. But sugo mo pastor, Sams pastor ako mo sugoon. Ano ba yaw-yaw? Yung si Elvis mo, ako sa bito, bro. Di na siya guilty, di na siya guilty. Gamay ra, gamay. Di ba? Duhara na ipadulngan, matakdan siya or mapandul siya. Di ba? May mohana na po siya nga, bro, si kuspoy, sugo sa pastor ng som sa siya eh. Di pwede siya na lang mo ato. Wala para po ko'y motor. Naman sila skinan. Di ba? Makapandul ka or makatakod ka, duhara na ipadulngan, anak. So, hunaw-naon na to, nga ang imong pagsunod, kung imong pakapinan o yaw-yaw, ayaw na lagsunod. Kaya madako rang kubot. Di ba? Mas maayo nga, sunod yun ta. Amen? Unsa na na? Mana sa pag-serve. Okay. Now, kaning tanan, gingon ako ganyan nga, magkuanta sa atong self-reflection, no? Now, that we should change, and the change starts within ourselves. Di ba? Unsaon man na siya? First, God's Word. Di ba? I-open na to ang atong self sa Word of God. Kaya nga no, bisan pa og kinsa ang muhatag nimo sa mga verses, sa mga lesson sa Bible, kung di nimo i-open ang imong self sa truth, wala ra gyud po change. Di ba? Ingana, bisag kanang labi na kanang mga wala na tao sa Christian family, no? Kita nga mga nag-anak pa sa una. Nga, oy, happy fiesta. Mga inana pa, di ba? Kung wala na to gi-open,
ang atong self sa Word of God nga gihatag sa atua sa atong mga isig ka Kristohanon, di kita kausab, di kita mausab. Di ba? And when we change through God's Word, our lives can inspire others. And also, change is a choice. Yes, change is a choice. Ako pang giingon ganyan, wala ra po'y kwenta ang ilang effort kung ikaw di ka mo decide nga mag-change. Last verse na to, Brad. Last na niya, last 3 na. Matthew 5:16. Your presence affects others. Mama din na itong main verse. Let your light so shine before men that they may see your good works. Sunod, Proverbs 27:17. Kapaday last day. Iron sharpeneth iron. So, a man sharpeneth the countenance of his friend. Same po din sa opposite. Kung ikaw maka-improve sa imuhang isig kataw, ikaw maka-destroy po sa imong isig kataw. Diba? So, we have to be careful kung unsa ang atong unsa nga light ang atong i-shine sa uban. Kana bang light nga gikan sa Ginoo or light nga gikan sa demonyo? Di ba? Amen? Amen. Now, nako i-share nyo last. Kani, the circle of reflection. Kunaw na kani, unsa may nindot ikuan. So, kita mo, habits, attitude, testimony, o character. Next, Brad. Okay, next. Ponder on your habits as it reflects your attitude. Ang kani ato mga binuhatan, habits, mo reflect ni siya sa ato ang batasan. So kung unsa imong binuhatan, mao nay ma-perceive sa mga tao nga ay mao na iyang batasan. Di ba? Next. Keep check on your attitude as it can build or destroy your testimony. Bisag asa ka ibutang nga field. Check your attitude. Okay, it's either mo grow imong testimony or mo crumble imong testimony. Next, maintain a good testimony as it defines your character. So kung unsa nahibaw-an sa mga taon, ay kana siya kuan man na siya, kanang maayo kay na siya nga tao kay inani iyang gibuhat sa una, kanang inani siya mutabang siya. So maka-perceive ang mga tao nga nindot din siya og character. Di ba? Next. A good character produces good habits. Kung nindot imong character, automatic mosunod ang imong mga binuhatan. Ang atong mga binuhatan. So kung ikaw nagpalaylay ra ka nga nindot imuhang character, di jud na mo successful. Kay mo gawas gina sa imong mga binuhatan. Di ba? Di ka na matago. Di man siguro na ito makita diri sa simbahan ang imong mga binuhatan, pero adto sa gawas, imo nang ibalik. Di ba? Mura tag dili na Kristohanon, igabot sa gawas. Kaya nga naman, nagpalaylay ra mga kanindot kag karakter. Di ba? So, inana ang tanong nga, atong i-keep ang ato ang kanang circle of reflection, atong tan-aon, pamalandungan na to. Para na sa atong tanan. Now, before tamo end, na ako'y i-challenge question you last. Nato last. Challenge question nato last. What would others say when they remember my name? Ako na ning ipangutana sa una sa young people. Pangutan-on na to atong kaugalingon. Unsa kay isulti nila no kung makahinumdum sila sa kong pangan? Ay, si Brad si kuan to. Lain kay tug kuan. Baka tong video na mo nga ay mao ni siya. To si Marian, ato si Marian. Katong nga ay, di ba? Ay duha na siya katuno sa ay. Mahinumduman ako si Brad Elvis. Ay, si Brad Elvis. Di ba, kalipay. Nalipay ko nga, nahinumduman ako yung pangan, nahinumduman ako yung mga binuhatan. Ay, si Brad Elvis. Di ba, lahik tuno ang usa. Meaning, nahinumduman ako, nga lahim siya batasan. Lain mo to yung mga binuhatan, di mo to Kristohanon. Di ba? So, pangutanon na to itong self, unsa ka isulti sa uban kung mahinumduman ko nila. Di ba? Nindot baka ubati. Okay, let's pray.
Merciful and loving God, Lord, daghang kayong salamat, Lord. Sa imuhang mga pulong, Lord, daghang kayong salamat, Lord, nga nakatabang kini sa pag-reflect na mo, Lord, sa amo ang Kristohanong kinabuhi. Daghang kayong salamat, Lord, nga imuhan ning gi-provide nga wisdom, nga amo ning mada sa amo ang tagsa-tagsa kapanimalay, sa amo mga trabahuan, sa amo mga eskwelahan, Lord, nga makip na mo ang among good reputation as your children, Lord, nga at the same kay para sa Lord nga amo ang maprotektahan ang imuhang pangalan, isip amo ang Lord and Savior. Akong gihatag ni Pastor. Mabilin ta sa pagpiyong sa atong mga mata higala, nagaduko ang atong mga ulo. What a blessing from the Word of God. I know daghan kitag mga nagatunan, daghan kitag mga pagtulunan nining kahaponon. Di na tutugayon ang invitation mga kaigsunan. As the piano will play softly, will you come forward and give thanks to God for the message? Makaingon ka, Pastor, salamat sa mensahe. Tako kay ni katabang sa akong kinabuhi. Please pray for me. Will you come at the altar and talk to Him? Sige. Aristo bangan. Come on. Amen. You're na-bless ka sa mensahe. Nakahatag ni mo giya, nakahatag ni mo challenge, nakahatag ni mo og nindot nga counsel or instruction. Sa diha nga kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Amen. Nindot kay na ka mga kaigsunan nga kung naamay makahinumdom nato, naamay makahinumdom nimo kanang nindot nga paghinumdom. Dili kay mahinumduman lang tanila nya, dili maayo sa idulungog. Amen. Just keep on praying and talking to the Lord. We are the light of the world. God wants us to shine. Kanang nindot nga paghayag ba? Kanang ang Ginoo malipay. Kanang ang Ginoo mahimaya. Amen. Just keep on praying and talking to the Lord. Igsoon, ang Ginoo ra gyud nasayod sa atong matag kasing-kasing, pero na ang guidelines na dungog nato. Salamat sa nagdalas mensahe. I believe all of us na bless sa mensahe mga kaigsunan. Hinaot nga ato ining mabalon sa atong tag sa panimalay. Bisan naman sa pag-atubang nasad sa lahing challenge, lahing simana ang atong atubangon. Hinaot nga mahimo tang suga sa kalibutan. Ngang Dios kayod mao ang tinubdan sa paghatag og kahayag mga igsoon. Loving Father, we thank you for your blessing. We thank you, Lord, for what you have learned this afternoon. Gikan sa mga pulong. Hinaot, Lord, nga amo ning mabalon, amo ning kinabuhi, ma-apply na mo ni samtang kami nag-aalaga diha kanimo. Lord God, imayaon ng imong ngalan, among gibalik nimo ang tanang pagpasalamat in Jesus' name. Amen and amen.